Nako, nalalaglag pa. Nalaglag pa ang bag. Ito, dito sa may Pagbilao, huwag kang magtitiwala sa gitna. Dapat sa outer lane ka lang, huwag ka dyan sa inner lane. Kasi matatrap ka dyan. Mamaya makikita mo kung gaano kalalaki yung mga butas. Pero mukhang nag-i-improve naman eh. Tignan natin. Mukhang wala pa sa ngayon. Kaya dito muna tayo sa gitna. Ayan o, natapalan na. Kaya okay din. Time check is 12:27. 12:27 na. So expect natin darating tayo na Tagkawayan, Quezon alas 4. So maaga pa natin makikita yung mga lubak papuntang Del Gallego at Tragay. Kaya ngayon chill muna, tuloy lang ang biyahe para hindi masyadong malate. Kasi pag nagabihan ka sa may parting yan, ewan ko na lang kung hindi mo isumpa yung lugar na yan. Ayan, gumigilid na sila. Ewan, mukhang marami ng kalaban na. Wala pa naman eh, pero dito muna tayo sa gitna. Ayan, okay pa naman eh. Ayan, hindi okay. Ayan. Tumatalon na naman ah. O ayan. Lupit ng mga yan ah. Oh, ang galing. Pwede kaya dito? Pwede. Balik linya. Dali pa tayo ng isang lubak dun. Sakit na. Natulad niya no. Grabe. Yung December, grabe yan. Grabe butas yan. Talagang kahit manok iiwasan yan. Okay, so ito na, Bitukan Manok. Wala 200 dito, Bituko tsaka Diversion Road. Mahaba kasi sa Diversion Road eh, ito. Kaya dito tayo sa Bituka. Dami tayong mga tropa dito sa gilid oh. Muntik pa yung butas na yun. Walang hiya talaga. Ang ganda pala dito pag nakamotor ka lang. Kasi pagka dumadaan ako dito naka 4 wheels, hindi mo ramdam. Tapos gabi pa. Pero ngayon umaga tayo nakadaan. At syempre stop tayo doon. Yan, stop tayo dito. Diba? Ang ganda pala dito talaga no. Pero mas maganda kung magpapakita yung mga tropa nating unggoy. Eh yun ang kailangan nating hanapin. Oh, may drone pa sila. Pare, sama nyo naman ako. Grabe naman yan. Kaway nga rin ako. Yan, makikaway tayo. Sayang yung view, diba? Yan. Tama na muna. Babalik naman tayo dito eh. Gusto kong makita dito yung mga unggoy. Kung naasan yung mga unggoy na yan. Wala sila. Wala talaga sila. Ayaw nila lumabas.
wala talaga. Ito ang nagagawa ng solo ride. Kung ano-ano na naiisip, kakausapin mo na lang yung sarili mo. Wala ba dito? Unggoy to ay lumabas Hindi ko naman kayo kukunin Wala nga. Huwag na nga lang. Pinapayaan nyo ako Baka sabihin nila nagsisinungaling ako. Walang unggoy dito. Kung ano-ano sinasabi ko. Welcome to Atimonan. Okay, Atimonan na tayo. Malapit-lapit na rin. Malayo-layo pa pala. Pero mabilis lang to. Dahil nakamotor tayo, walang traffic. Ang kailangan mo lang iwasan dito, lubak. Ganda ng dagat yun Dadaan na tayo sa may Plaridel. Approaching Plaridel, Quezon. Tapos Gumaka na. Bali sa bypass road ng Gumaka na tayo dadaan. Kita mo yung view na yan. Pag lumingon ka dyan, ano ka sa butas. Kaya mag-focus lang sa daan. Huwag kang lilingon dyan sa dagat. Pag lumingon ka dyan, ewan ko lang kung hindi ka malubak. Pero maganda Okay, dito na tayo sa may Gumaka bypass road. Hindi na tayo dadaan dun sa bayan nila. Napaka-traffic dun, tsaka maraming release ng tren. Dito chill lang, wala masyadong traffic. Malaglag yung cellphone ko. May kataasan lang dito hanapin natin kung nasaan yun. Sige, akyat. Hirap na hirap si Tropo. Pwede lang kitang itulak Taas naman dito. Walang katapusang akyat. Mukhang may aksidente pa dito. Nawala na ata ng preno. Kaya ngayon lang to Masyado tayong chismoso. Grabe, sobrang haba ng traffic. Gagayahin na rin natin sila. Matagal yan. Pagtsagaan na natin dito. Grabe, sobrang haba niya Ang dami niyan. Huwag kayo nantay mo lahat yan. Bukas ka pa darating. Diba? Malis dito unti-unti nakakausad. Okay, counterflow pa. Nakalusot na yung isa Diba? Nakalusot na. Chill ride ulit. Mauna ka na pre. Nagmamadali ka Visit. Visit talaga. Dito nga muna tayo. Nako, malubak na naman.
Masisira ang mags natin na ito ah. Dahan-dahan lang pare. Yan, Calawag na tayo. Malapit na yung ano, yung gateway to Bicolandia. Doon na tayo mag stop over kasi nangangalay na rin yung ano ko kamay ko dahil nga dyan sa mga buwisit na lubak. Tulad niya noon, lalaki oh. Akala mo buwan walang ya. Tapos double check ko na rin yung motor mamaya, baka may mga nalalaglag na pyesa. Ayan. Narinig ko yun, tumunog na naman yung tapaludo. Walang ya. Ay nako. Tik na ako dun ah. Venus! Buisit. Buisit talaga. Ay nako. Sana walang aberya. Ang dami ng lubak. Dami ng talbog na itong motor. Nakaka-bad trip na. Sakit nun ah. Ay nako. Ang hirap nyo naman iwasan. Ano kaya kung di ko na lang kayo iwasan, no? Joke lang. Walang iya kayo. Ito, grabe, malalim nun ah. Buwisit naman yun. Masisira na ang mags ko sa inyo. Dahan-dahan na nga lang tayo. Okay, welcome to Tabugon. So siguro naman nasa Triport na tayo, no? Itong pagdiretso na yan papunta ng Daet, Santa Elena, Kapalonga, Daet. Ito naman sa kanan papunta ng syempre Sipokot. Pero ganun din naman iisa lang naman ang babagsakan nila pag dyan sila kayo dumaan sa may Padaet. Mas maganda lang ang kalsada dyan, kaso nga lang malayo. Yun ang kaibahan. Pero dito iksi lang ang kalsada, pero nakaka-ere yung ano, yung kalsada. Alam niyo naman ang ibig sabihin ko kung nakaka-ere. Search nyo na lang kung ano yun. Yeah, larga muna tayo. Yan, nagugutom na ako. Doon tayo kakain sa kabilang bayan. Napakaluwag ng kalsada dito. Problema, masyadong matagtag. Yan ang sinasabi ko, nakaka-ere. Diba? Tumatalon-talon yung motor Pati ulo ko nagbabounce. Sige. Sobrang luwag dito. Pero pag gabi, asahan mo, pagka babiyahe ka dito ng gabi, puro truck yan na makakasabayan mo. Truck, bus. Kasi kadalasan sa mga bus, alas 3 ang umpisa ng biyahe nila. Alas 3 ng hapon hanggang ano yan, hanggang alas 12 ata yan. Oo, dire-diretso yun. Kaya mga bus dito nagsisilabasan paggabi. Mga bus, truck, yan ang mga makakasabayan mo. Oo. Kaya mas maigi na bumiyahe ka dito ng umaga. Kasi ito makikita mo lang, nakaparking yung mga truck, papahinga. Ito, meron tayong nakasabayan na motor. Wala ka dyan, mauna ka na. Wala
wala masyadong dumadaan. Kaya relax lang. Okay. Okay, time check 6:21. Bali naabutan na tayo ng dilim. Kasi nagpahinga tayo dyan sa may Tagkawayan. Kumain na rin kasi tayo. Ako lang pala, hindi kayo kasama. Kumain ako dyan sa may Tagkawayan. Tagal ako dyan nagpahinga. Ito, sabi nila medyo malubak daw dito sa may parting Ragay. Kaya ingat na lang sa pagmamaneho, lalo pag gabi. Pero dito lang naman, i-check natin kung gaano kalubak nga yung sinasabi nila. Eto na nga, walang ya. Grabe ang ano meron pang mas mahaba dyan 2 kilometro daw na lubak sa may parting malapit sa bayan ng Ragay. So sa mga gustong bumiyahe na gamit ang motor, eto, makikita nyo ang sitwasyon ngayon. Itong ano bang araw ngayon, March 23. Ito ang sitwasyon ngayon ng Ragay. So yan. Napakadilim. Op. Nako. Hay. Wow. Papaiyak ka na lang. So i-advise ko talaga sa inyo na umaga kayo dumaan dito. Naabutan na kasi ako ng dilim kaya napakahirap iwasan ng mga lubak. Hindi kasi alangan namang tumakbo ka lang ng 20 km per hour, diba? Pero yan, dapat may mas malakas din kayong ilaw para nakita nyo yung mga butas tulad niya. Oop. Oop. Nako, napakahirap. Kahit dito sa outer lane mayroong butas. Diba? Kailangan mong iwasan yun Yun oh, grabe. Sa mga 4 wheels wala nila yan kasi makapal naman yung gulong nila. Pero sa mga nakamotor tulad ko, yan, ramdam na ramdam yan. Napakahirap gumit na dyan tinan mo itong mga taga dito, alam nila kung saan kaya sinusundan ko lang sila. Magkagumit na ka kasi dyan, tulad nun, walang ya, hindi ko na naman nakita. Bad trip naman. Yun mga malalalim na butas, lalaki pa. Grabe. Sisira sisira talaga ang ulo mo dyan. Sundan natin si tropa kasi kabisado niya tong daan. Yan two-way pa to Oops. Yan, nakabalik na ulit. Paglagpas mo naman dito, wala naman na kaya gumigilid ka. Alam mo kung saan
Ay, one way na naman. Ay, nako. Kailangan natin matulog muna dito. Yan o. Gugustuhin mo pang gumitna dyan. Ang lala. Outer lane lang. Pitik-pitik lang. Oop, ano yan? Muntik pa doon ah. Dead end na pala yun. Mukhang malalim ah. Ano kaya yan? Dito na lang tayo. Ganun din naman eh. Di ba? Yan, ang dilim no? Pag pinatay ko, tingnan nyo. Di ba wala akong makikita? Hop. Napakadilim. Sure bull talaga ang butas sa'yo dyan. Wow. Sige, mauna na kayo. Kaya nyo naman yan eh. Diba? Grabe oh. Nako, ayaw magbigay ni tropa. Walang hiya ka. Dito talaga yung totoong digmaan. Nagsilabasan na yung mga truck at bus. Di bali, palabas na tayo ng ano bang highway to? Basta palabas na tayo ng highway na to. Malapit na magsipukot. Makakaginhawa na rin. Maalog na lahat ah. Balik! Yan, pasok mo dyan sa gilid pare. Yan, para hindi tayo matamaan ng truck na to. Ang kukulit eh. Sa wakas sipukot na. Nako, ang lalaan ng digmaan na yun. Sobrang lalaan ng digmaan na yun. Biruin mo, 4 na kilometrong lubak. Tapos may truck pa sa likod mong ano, nagmamadali. Bad trip, di ba?
Pahinga muna tayo. Yan ang resulta ng sobrang tagtag. Yan oh. Natanggal na. Double check natin yung motor. Trip diba? So guys, may problema. Nag-check engine yung motor na pumapalya. Pero naayos ko rin naman siya kasi alam ko kung saan yung sira. Yung wirings ng TPS naglulus. So ginalaw ko kanina, bumalik naman sa normal. Siguro kailangan ng higpitan, pagkakasaksak. So nandito ko ngayon sa may Caltex, sa may Sipukot. Papahinga lang konti, dapat na. Okay. Hindi na tayo maabutan ng madaling araw. Kasi anong oras na rin. So dapat makakarating pala tayo ng alas 10. Parang hindi tayo nakabot ng alas 10, alas 12 na siguro tayo makakarating ng Daraga, Albay. So papahinga lang ako ng konti at syempre papagas na rin dahil naglolo ko na yung wireless ng motor. Check engine na kasi, pero kaya namang ayusin kasi at least alam ko na yung naging problema. Mamaya na lang ulit kasi isa pang problema ko is yung camera wala na memory, 9 minutes na lang. Kaya mamaya na lang siguro pagka nandun na ako sa destination, mapakita ko na lang para sabihin nyo walang daya. So yun, papagas muna ako. Nakasurvive ang ating sniper sa habang biyahe na yan. So nandito na tayo sa Cagsawa. Time check 11:45. Not bad. Dapat kanina pa tayo ng alas 9 nandito. Alas 9, alas 10. Kaso pumapalya yung motor kanina. Inaayos ko pa. Hindi na lang, nagalaw ko yung wirings ng TPS. Bila pala yung naging problema. Kaya ito, nakabiyahe ulit. So inalalayan ko na lang kasi pagka natatagtag pumupuga. Pero pagka full throttle wala namang problema. So okay lang tayo. 723 kilometers lahat ang tinakbo natin mula Kalasyaw hanggang dito sa Cagsawa. 723 kilometers. Kinaya naman. Actually hindi pa naman pagod. Dapat kanina pa tayo nandito alas 10. Pero wala eh. Minsan talaga nagkakaroon ng problema, hindi maiwasan yun. Kaya salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo itong adventure na ginawa ko. At tatry kong mag-vlog ulit pa uwi.